God is good. God is faithful. Amen. God is good. God is great. Huwag ka dyan, Pastor. Nainis na kami sa iyo. Okay, salamat sa Panginoon. To God be the glory. Yung ating lakad. Amen. Yung pinag-favorite ko talaga. Pinag-favorite ko na lubos si Brother Rudolph habang nagmamaleho. Bakit? Doon yung budget. Ay, Lord, ingatan mo po yung mga nagmumotor. Baka mapurnada ba yung aming scholarship. Kayo lang kami maluwag sa jeep. Amen? Kaya pag-pray natin yung mga kapatid yun na, buti sa prayer, ingatan ng Diyos. Si Brother Christian pala, muntik silang mahagip. Amen? Pero dahil sagana tayo sa panalangin, hindi hintulot na ang Panginoon yan. Amen? Kaya sa kanyang lahat ng parangal at pagpuri. Tapos nag-upgrade tayo. Amen? Yung dati siksikan tayo sa jeep, ngayon di nagano. Baka sa susunod dyan, pwede ka. Si Ate Isa nga, nakakahiga-higa ako eh. Amen? Ang ganda ba ng upo niya, kataas ba yung paa niya? Pwede pang may sumakay pa sana, pero salamat sa Panginoon. Hindi na kagaya dati, hindi ka pwede gumalaw. Mula pa po dito hanggang doon, walang galawan. Gagalaw ka lang pag umuuga. Ayun ang pinakapahinga mo. Bago lumuha. Kasi ulo masikip eh. Pag gumalaw na yung jeep, yun, nakakaupo ka na ng maayos konti. At babalik ka naman sa dati. Ngayon, hindi na. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang lahat ng parangal at pagpuri. At doon naman sa cottage, medyo lumuwag din. Tama? Kasi may nagpairam ng tent. Si Mami, Tita Nenes, may mabuting kalooban, nagpairam siya ng tent. Kaya siguro next time, pagka-pray natin na makapag-produce yung church, na kahit na mga 6 na tent o 4 na ganun kalalaki, no? Bago pa lang, malayo pa lang, bibili na yung church ng ganun kasi part naman na ng gawain natin. At sigurado naman ako na hindi matitigil itong gawain ng Panginoon. Tama po ba? Sino yung gustong tapusin na natin yung gawain dito, taas kamay? Wala, di ba? Ibig sabihin, magpapatuloy ito hanggang sa kulubin ng Diyos. Kung may mga saling lahi tayo, mararanasan nila yung biyaya ng Diyos. Amen? Palawakan natin ang Panginoon sa kanyang lahat ng parangal at papuri. Kanina, pinag-aralan natin kung ano yung langit. At napatunayan natin dun yung langit pala kapag naglakad ka ginto. At kumikinang na parang kristal. At yung langit pala, pag napunta ka rin, papalitan yung katawan natin nang hindi nabubulok. Maluwalhating katawan, sabi kanina sa pinag-aralan. At yung langit pala, kailangan papasok doon yung mga banal. Hindi pwede pumasok yung marumi doon. Okay? At yung langit pala, hindi mo na kailangan magtrabaho, may initan sa sikat ng araw, magugutom, hindi mo na pala kailangan yun. At lahat ng pangangailangan mo nandoon na, sabi kanina sa Revelation. Amen? Kaya, sino gusto mamuntang langit? Amen? Dapat tayong lahat. Alam niyo ba kung paano papuntang langit? Amen? Dapat alam natin. Amen? At ngayon naman, pag-aralan naman natin kung ano ang impyerno. Okay mo ba? Pastor, impyerno naman Sa katunayan, sa banal na kasulatan, mas marami pa ang inihayag ng Diyos kaysa sa langit. Mas maraming beses na binanggit yung impyerno kaysa langit. Sa totoo lang, ikaw po nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Pero magbigay lang tayo ng mga 5 bagay kung ano yung impyerno. Pero bago yun, tayo muna yung magbukas ng banal na kasulatan sa aklat ng Mateo, chapter 25, verse 41. Kasama na rin kung ano ang impyerno, kung ano ibig sabihin ng impyerno. Okay? At kung ano ang impyerno, ito yun. Matthew 25, verse 41, lahat ay tumayo at sabay-sabay natin basahin ang aklat ng Matthew 25:41. Okay? Sabi rito, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na ihinihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito na kami, Panginoon, ay mag-aaral patungkol sa impyerno, Panginoon, na kadalasan, Panginoon, ipinawawalang bahala ng bawat tao. Pero ganun pa man, Panginoon, salamat po at tanging hiling namin sa iyo, buksan mo ang aming isip at puso upang lubusang maunawaan ito at maiwasan, Panginoon, ang mga bagay na magiging dahilan kung bakit kami mapupunta dito. Salamat, Panginoon, mangyari yung kalooban, ikaw ang may taas.
sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos at tayo makakaupo na. Salamat sa Panginoon. Matthew 25:41. Brother, ba't wala dito? Nawala yun doon. Dito lang natira. Okay. Matthew 25:41. Ano ang impyerno? Sabi sa key question. Ano ang impyerno? Sabi ng Matthew 25:41, at ito rin na rin yung ating text. Sabi rito ng Diyos, sasabihin naman niya sa nasa kaliwa, kasi dalawa yan. Kaliwa o kanan, yung ating kamay at paa, kaliwa at kanan yan. Tama po ba? Ayan. Ano ibig sabihin ng kanan? Ano sa English ng kanan? Right. Ang ibig sabihin, tama. Okay, tama po ba? Pag makakanan ka, ibig sabihin, nasa tama ka. Kasi right eh. Tama? Yung kaliwa, ano sa English? Left. O, ano kauna? Yung pastor left. Eh, wala yun, di ba? Pero sabi rito eh, sa Matthew 25:41, pag nasa kaliwa ka, sabi ng Diyos, lumayo kayo sa harap ko. Biruin mo yun. Kaya sino gusto pumunta sa kaliwa? Wala. Sa kanan. Amen. Dapat sa kanan tayo. Kasi kapag kaliwa, sabihin ng Diyos, lumayo kayo. Okay? Kayong isinumpa sa apoy na hindi namamatay. So, ibig sabihin, ano nga ba ang impyerno? Sabi rito sa ating teksto, ang impyerno ay tapunan ng mga isinumpa. Okay? Lumayo kayo. Ito'y puntahan ng mga taong pinalalayo ng Panginoon. Okay? Kaya definition number 1, ang impyerno, ito yung puntahan ng mga taong itinataboy ng Diyos. Amen? Pangalawang definition niya, ang impyerno, tapunan ng mga isinumpa. Amen? Pangalawa yun. Tapunan ng mga taong pinalalayo ng Diyos magmula sa Kanya. Pangalawa, ito ay tapunan ng mga taong isinumpa ng Diyos. Okay? At pangatlo, ito, ang impyerno ay inihanda lamang para sa diablo talaga. At sa mga kampo nito, sabi ng Matthew 25:41 yan, no? Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay at inihanda sa diablo at sa kanyang mga kampon. Amen? Kaya ang impyerno, tandaan niya, ito, nilalagay ang mga taong ipinagtabuyan ng Diyos. Okay? Ito ay tapunan ng mga taong isinumpa ng Diyos. At ito ay ginawa lang sana para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Okay? Kaya dapat walang taong pupunta dyan, sa totoo lang eh. Lalo na tayo na nabubuhay ngayon na nandirito sa mundong ito. Kaya pag-isipan natin maigi. Amen? Kaya tandaan niyo, ang definition ng impyerno, tapunan ng mga ipinagtabuyan ng Diyos. Kaya, sino rin yung gustong ipagtabuyan ng Diyos? Wala. Okay? Sino gusto rin itong isumpa ng Diyos? Wala. Dapat. Sino gusto rin itong pumalit sa diablo? Wala. Dapat. Kaya dapat pagka Sunday, nasa church tayo lahat. Okay? Kaya, kung ayaw natin pumalit sa diablo, sundin natin yung utos ng Diyos. Hebrew 10:25, Brother Miron. Hebrew 10:25. Dagdag ko lang yan. Hebrew 10:25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Okay? Gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit ang araw ng Panginoon. Kagaya na sabi ni Sister Reggie. Di ba? Dapat yung goal natin ngayon, yung patuloy na dumikit sa ating Panginoon at patuloy na maintindihan yung buhay, kalagayan ating Christian, maging hayop tayo sa Diyos. Amen. Parang gano'n yung gusto sabihin ni Sister Reggie kanina eh. Kaya sabi na, yun rito kahapon ng mga kabataan, taas kamay. So yun, no, si Elias, si Kyle, si Allen, si Nicole, pinag-aralan namin yan. Kung bakit dapat nasa church. Okay, nasa church. Para makilala ang Diyos. Okay? Upang maiwasan ang impyerno. Kasi pag nakilala mo ang Diyos, maiwasan mo ang impyerno. Pero bago tayo dumako sa mga yan, alamin muna natin kung ano yung meron sa impyerno. Okay? Sino nakakalam kung ano yung meron sa impyerno? Maaring ilan sa inyo, alam na yan. Pero hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag kung ano ang meron sa impyerno. Okay? Number 1, ang impyerno sa kabilang buhay. Amen? Number 1, walang hanggang kaparusahan. Daniel chapter 12, verse 2. Brother Miron. Daniel 12:2. Okay?
Yan. Sabi ron, muling mabubuhay ang maraming namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan at ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. Nandun yung salitang kaparusahang walang hanggan. Amen? At ang pagdating ng araw na tayo'y lumisan na sa mundong ito, okay, kung hindi pa darating ang ating Panginoon, at marami nang lumisan, sa totoo lang, yung mga mahal natin sa buhay. Tama po ba? Sino rito yung lumisan na yung kanyang tatay? Ako, lumisan ng tatay ko, nanay. O, ako, lumisan na rin. Kapatid, kaibigan, mga gano'n, mga malalapit sa'yo, lumisan na sila. At ang sabi rito, pagka lumisan ng o namatay ang isang tao, sabihin na natin direktahan, muling mabubuhay yan pagdating ng panahon. Okay? Kapag namatay ka kasi, mayroong bagay na nangyayari. Ang ibig sabihin kasi ng kamatayan, ano? Sino nakakalam? Ano ang meaning ng kamatayan? Kabayaran ng kasalanan, pwede. Kasi kung hindi dahil nagkasala, walang kamatayan. Tama? Pero ang meaning ng kasalanan, ang ibig sabihin nito, paghihiwalay. Okay? Tama po ba? Paghihiwalay. Kapag tayo namatay, may nagaganap sa ating buhay. Okay? Naghihiwalay ang ating katawan at kaluluwa. Okay? Ang tawag dyan, physical death. Okay? May tatlong uri kasi ang kamatayan eh. Physical death, spiritual death, at eternal death. Ang tawag sa paghihiwalay ng katawan at kaluluwa, physical death. Ito yung bagay na kapag humiwalay yung kaluluwa mo sa katawan, ito yung binuburol. Tama po ba? At pagkatapos na sa ating bansa sa Pilipinas, ilang araw siya ibinuburol? Kadalasan, 7 days. Tapos, ililibing. Tapos, iiyakan. Tapos, pagbalik mo, buto na lang. Bumulok na yung katawan. Yon. Bumabalik yan sa alabok. O kaya nga yung mga mahal sa buhay nila, bumabalik, kinukuha yung buto. O, pinapadurog ba yun? O cremate ba? Yun ba yun? Ganun ginagawa nila, di ba? Tapos nilalagay sa jar, alaala nila, pwede naman. Pero ganun talaga ang hantungan lang ng katawan. Itong katawan natin ay tinatahanan lang yan ng kaluluwa. Okay? Kapag dumating ang time na lilisan ka, o tinakdanan ng Panginoon kasi sabi ng mga Ngaral chapter 3, Brother Neron, may panapanahon ng lahat ng bagay. Mga Ngaral chapter 3, verse 1. Yan. Awit yan eh. Mga Ngaral, chapter 3. Mga Ngaral. Yan. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. Okay? May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbulot ng tanim. Okay? Yan, panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay. Pag dumating na ang panahon mo ng pagkamatay, hindi mo na yung matatakasan. Maghihiwalay na yung kaluluwa mo sa katawan. Okay? Yung katawan mo, ililibing, magiging alabok. Yung kaluluwa mo, may patutunguhan yan. Ayun yung sinasabi ni Daniel. Napupunta yan sa lugar na siya nararapat pupunta. Amen? Kaya hindi na yan mamamatay pa uli kasi kaluluwa yan eh. Okay? Ang katawan natin, kaya yan may nararamdaman, nakakapag-isip, nakakapagplano ng mga bagay na gusto niyang gawin kasi meron niyang kaluluwa. Sa madaling salita, yung kaluluwa, ito yung buong tayo. Na nakakaramdam, nakakaunawa, nakakaisip, may pinaplano, may gustong gawin. Amen? Yung katawan natin, walang buhay yan. Wala yan. Kapag umalis yung kaluluwa dyan, kahit anong gawin mo dyan, walang pakinig, walang pakiramdam, manhid, wala. Kasi yan ay parang damit lang. Damit lang ang ating kaluluwa. Amen? Kaya napakalagang malaman natin. At pag tayo lumisan sa mundo ito, tayo dumanas na sa mga Ngaral 3, panahon ng pagkamatay, aalis na yung kaluluwa sa ating katawan at pupunta yan sa lugar kung saan siya nararapat. At yung sinasabi ni Daniel, chapter 12, verse 2, kapag hindi nakilala mo si Jesus nung ikaw ay naririto, kaparusahang walang hanggan. Amen? Ang hantungan ng kaluluwa. Okay? Tawag doon physical death. Spiritual death, ito naman, yung time na tayo nagkakasala sa Diyos.
Okay? Ito yung dahilan kung bakit tayo nawawalay sa Diyos. Isaiah 59 verse 2. Brother Neron, Isaiah chapter 59 verse 2. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi kayo marinig. Kapag nagkakasala tayo, hindi tayo makita ng Diyos. Hindi tayo dahil natatakpan ng ating kasalanan. Yun yung time na binura ng ating Panginoong Jesus sa krus. Nung siya'y namatay, nahati yung tabing ng templo. Nagkaroon na tayong malahalang relasyon sa Diyos. Kaya nakikita na tayo ng Diyos. Yan ay kung sasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ang tawag doon is spiritual death. And dahil sa kasalanan, nalalayo tayo sa Diyos. Okay? May time na minsan hindi ka nakapag-church. Nakukonsensya ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Kaya lang, pag nasundan mo pa uli ng isang linggo hindi ka nakapag-church, makukonsensya ka uli, konti na lang yung paghingi mo ng tawad. Pag sinundan pa uli ng pangatlo, parang ayaw mo na humingi ng tawad. Tama ba ba? Kasi nawawalay ka na. Hindi mo namamalayan, lumalayo ka na. Wala na nagpapainit sa iyo. Para ka ng isang baga na lumayo sa maraming baga. Okay? Pag sininyo yung baga, pag nag-ihaw ka ng isda, tanggalin mo yung isang baga sa maraming baga. Ilayo mo siya ng konti. Maapoy pa rin yan kasi naiinita pa siya. Ilayo mo pa siya ng bahagyan pa. Naapoy pa rin yan pero unti-unti lang humihina. Ilayo mo na siya ng tuluyan. Magiging uling na uli yung baga. Ganun ang buhay natin, spiritual. Okay? Kapag tayo lumalayo sa mga kawan ng Diyos, nawawala yung pagiging kawan natin. At nangyayari, nagiging kawan na tayo ng dyablo. Amen? Ganun din yun sa kamatis na sariwa. Kapag hinalo ka na sariwa sa mga bulok na kamatis, magiging bulok ka rin. Ganun yung, yung spiritual natin hinahalin tulad. Amen po ba? Kaya tanda natin, meron tayong tinatawag na spiritual death. Spiritual death na tayo nagkakasala sa Diyos. At yung eternal death, ito yung tinutukoy nating impyerno. Kapag hindi mo nalunasan ang iyong spiritual death, hahantong ito sa eternal death na impyerno na tinatawag kanina ng Matthew 25:41 na tinatapon dito ang dyablo ng dapat. Ngayon, dahil hindi mo naagapan ang iyong pagkakasala at pinalala mo ito, sumama ka na sa kanya. Kaya sabi ng Matthew 25:41, inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Amen? Kaya laging kampon ka na. Kaya itatapon ka na rin sa impyerno na dapat hindi mo papuntahan. Amen? Kaya tandaan natin yan. Number 1, ano yung impyerno? Ano yung meron doon? Ito ay kaparusahang walang hanggan at tinutukoy ni Daniel na kapag ikaw ay namatay, muli kang mabubuhay at pag hindi ka kumilala kay Jesus, tatapon ka na sa impyerno. Kaparusahang walang hanggan. Pangalawa, ano ang impyerno? Ano ang meron dito? Sabi rito, walang kamatayan, ngunit walang hanggang paghihirap. Marcos chapter 9, verse 48, Brother Neron. Mark chapter 9, verse 48. Yan. Dooy hindi namamatay ang mga uod at apoy. 49. Sapagkat ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Okay? 48 na lang tayo. Yan. Yan. Dooy hindi namamatay ang uod at ang apoy. So, ibig sabihin, ang impyerno ay sabi ng Daniel, walang hanggang kaparusahan. Buhay, kaparusahan walang hanggan. At sa buhay na kaparusahan walang hanggan na yun, sabi ng number 2, sa aklat ng Marcos, sa buhay na kaparusahan na yun, may mga uod na hindi rin namamatay. Amen? Nakasama mo nandoon. Amen? Sino gusto ng ganon? Kung nakukita ka na uod sa pagkain mo, kadiri. Parang iyayapanin, no? Nandidiri ka, kasi nakakadiri naman. Paano kung yung uod ay hindi namamatay? At kinakain ang iyong mga balat. Amen? Kasama mong pinahihirapan sa impyerno. Amen? Kaya tandaan natin yan. At meron pang sinasabi rito, okay, yun. Merong uod na hindi namamatay kapag ka napunta ka sa impyerno. Amen? At pangatlo, sabi rito, ano yung impyerno? Number 3, pinapahirapan sa nagliliyab na asupre. Pahayag, Revelation chapter 14 verse 10 and 11. Revelation
14:10 to 11, Brother Miron. Ang bilis ng oras natin, ha? 14 na, 11:20 na. Yan. Ay painumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuo sa kopa ng kanyang galit. Pahirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ang kordero. So ibig sabihin, ang impyerno pala ay asupre, apoy at asupre. Sino nakakita ng apoy at asupre? Saan natin makikita ito? Sa mga bulkan. Tama ba? Oh, lava. Yung sa bulkan, di ba? Pagka pinapakita yung mga bulkan, may mga asupre, tapos may apoy, lumiliyab, mainit. Lava! Parang gano'n. Putik na nagliliham. Amen? Iyon ang impyerno. At ang sabi rito, ito ay puot ng Diyos. Dito tinatapon yung mga tao o mga kampo ng diablo na kinapuputan ng Diyos. Na sumalungat sa Kanya, pahirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Hindi ibig sabihin, mapapahiya ka pa. Kasi may mga saksi na sa harapan ng mga banal, talagang ipapahiya ka ng Diyos, at habang pinahihiya ka, ikaw ay talagang pinahihirapan sa nagliliyab na asupre na yun. Yung hirap, number 3 yun. Okay? Pahihirapan sa nagliliyab na asupre. Okay? Ang impyerno ay nagliliyab na asupre, at ito ay kapahirapan ng mga diablo, ng mga kampo ng diablo, at ng mga taong sumama sa diablo. Amen? Sabi rito, ay painumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot. 11, Brother Neron. 11. Verse 11. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab, magpakailanman. Ibig sabihin, hindi natatapos. Panghabang panahon. Araw at gabi, maghihirap ng walang pahinga. Pero yun, sa impyerno, pinahihirapan ka, araw at gabi, walang pahinga. Kaya Elias, tingnan mo yung impyerno. Ang usok mula sa apoy ay magpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. Naintindihan niyo yung pahirapan ka, susunugin ka sa lawa ng asupre, apoy, magpakailanman. Na-imagine niyo po ba yun? Kung gaano kahirap yun? Na-imagine niyo kung gaano kahirap yung... Sino napaso na rito ng bagalang? Sigarilyo lang. Ito buong katawan mo na nararamdaman mo. Nasa gitna ka ng lawa na nagliliyab na asupre, wala kang pwedeng ahunan. Puro apoy. Amen? Kaya kung gusto mo magpapunta rito, ngayon pala, buksan mo na yung isip mo at puso mo, seryosohin mo na yung mga bagay-bagay na ginagawa mo ngayon. Lalo na yung tipa na ginampanan mo sa Diyos. Amen? Ang Diyos ay all-knowing sa lahat ng pagkakataon. Amen? Alam ng Diyos ang laman ng isip at puso ng bawat isa sa atin. Alam ng Diyos kung tinanggap mo siya ng totoo sa buhay mo. At alam ng Diyos kung hindi ka talaga totoong natatakot sa Kanya. Amen? At ang lahat ng mga bagay na nalalaman ng Diyos niyan, ikaw ang makikinabang at ikaw ang mapapahamak niyang pagdating ng tamang panahon. Kaya nga tayo may mga consequences Okay? At nakakalungkot sa consequences, hindi lang ikaw ang makakaranas niyan, pati mga mahal mo sa buhay. Amen? Pati mga walang tao kinalaman sa nagawa mong mali. Amen? Ganon ang puot ng Diyos. Sa totoo lang, kaya mag-ingat ang bawat, lalo na mananampalataya. Kasi dapat tayo ang nagtuturo nito. Amen? Alam mo ba yung nangyari kay Haring David? Yung nagkamali siya sa Diyos? Sinuway niya ang Diyos? Hindi lang siya ang nahirapan, pati yung kanyang kawan. Libo-libong tao ang namatay dahil sa kanyang kasalanan. Amen? Ganon din sa buhay natin. Kapag tayo nagkasala at nagkamali sa Diyos, yung consequences natin, may mga taong nadadamay nang dahil sa ating mga maling ginagawa. Okay? Maaaring minsan, yung mahal natin sa buhay, nagkakasakit. Amen? Maaaring minsan, yung mga mahal natin sa buhay, nabibigo dahil sa atin. Dahil, halimbawa ako, anak ako ng nanay ko, wala siyang ibang ginagawa, kundi buhayin ako. Okay? At wala akong ginawa, hindi ko siya pinapanalangin. Okay? At hindi ko lang nga ginagawa yun, palipasuway ko sa salita ng Diyos. Okay? Siya ang mahihirapan sa aking mga kagagawan, maaaring ganun ang mangyari. Yung consequences ng ating mga pagkakasala.
Kaya mga magulang, mga kapatid, mga kabataan, mag-isip kayong maigi kasi hindi biro ang tinuturo natin dito. Amen? Kaya kung kayo gusto nyo kumilala sa Diyos, kumilala na kayo ng totoo sa Diyos. Kasi ang Diyos ay all-knowing sa lahat ng pagkakataon. Hindi nyo pwedeng lokohin ng Diyos. Amen? Yung pagpapanggap nyo na kilala nyo ang Diyos, hindi nyo maluloko ang Diyos sa inyong mga buhay. Hindi natin maluloko ang Diyos. Amen? Kung ano yung ginagawa natin, nakikita ng Diyos yan sapagkat ang Diyos ay nasa itaas. Amen? At kayo rin ang makakaranas niyan pagdating ng panahon pag hindi kayo nakinig. Walang ibang nais ang Diyos kundi matuto tayong lahat at malaman ang mga bagay na dapat natin gawin upang maitama yung mga hakbangin na dapat nating lakaran. Kaya alam, kung hindi nyo paniniwalaan ito, maaaring maging huli ang lahat sa buhay nyo. Bakit? Itinakda sa mga tao na minsang mamatay pagkatapos ay paghukom. Tandaan nyo yan. Hebreo 9:27, Brother Neron. Hebreo chapter 9, verse 27. Gaano ka nakatitiyak, kapatid, na pag lumabas ka ng church na ito, ay may buhay ka pa mamaya? Sino nakakaalam? Gaano ka nakatitiyak, kabataan, na kapag labas mo at naglaro ka sa lansangan na yan, ay hahaba pa yung buhay mo? Amen? Kaya mag-ingat ang bawat isa. Lalaking babae, bata man o matanda, mag-ingat sa lahat ng bagay sa pagtanggap niya sa Diyos. Itinakda sa mga tao na sila ay minsang mamatay at pagkatapos, paghuhukom. Amen? Hindi biro yung tinuturo natin ngayon. Itinuturo ko ito dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi na tayo dapat magturo pa ng mga pagpapala pa. Diyos na ang bahala dyan. Ang itinuturo ngayon, kaligtasan ng ating kaluluwa na napakahalaga. Katapatan sa Panginoon na dapat nating gawin sa ating mga buhay upang hindi maging huli ang lahat sa buhay natin. Dahil itinakda sa buhay ng bawat isa sa atin, sa inyo, sa akin, na tayo mamamatay at pagkatapos, huhukuman tayo ng Diyos. Amen? Ngayon, sino rito ang nakakaalam na siya'y mabubuhay ng matagal sa mundong ito? Walang nakakaalam kahit isa. Sa isang iglap lang, kung nanaisin ng Diyos, mawawala tayo. Kaya anong dapat natin gawin? Maging tapat tayo sa Diyos at gawin na natin ang lahat ng bagay na magagawa natin hanggang may panahon pa. Amen? Kaya tandaan natin, pang-apat, pinapahirapan araw at gabi at pangwalang hanggan, sabi rito. Sabi ng Pahayag 20 verse 10. Brother Nino, Pahayag 20 verse 10. Ang impyerno ay pinahihirapan ang bawat naroon, araw at gabi pang walang hanggan. Ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa dagat na apoy. Ang impyerno ay dagat na apoy. Kanina asupre, apoy. At ito ngayon ay dagat na apoy at asupre. So ibig sabihin, ito ay dagat. Kung sa baga, puro tubig, ito ay puro apoy. Tama po ba? At imagine mo nandun ka sa gitna ng dagat na yan. Tapunan din ng halimaw at ng huwad na propeta, magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Kaya kami nagtuturo ng tama. Kasi bakit? Yung mga huwad na propeta, huwad na tagapagturo, kung kami man ay mali ang itinuturo sa inyo, mananagot kami na higit sa Diyos. Kaya hindi namin pwedeng ituro ang mali sa inyo. At tinuturo na namin ang nararapat namin ituro dahil natatakot kami mapunta sa lawa na nanglilihap o dagat-dagatang apoy na ito. Amen? Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi. At hindi lang araw at gabi, magpakailanman, wala nang patid. Tama po ba? Hindi ako nagsabi nito. Ang Bible lang nagsabi nito, ang salita ng Diyos na buhay at mabisa, na mas matala sa ilan mong tabak na magkabila ang talim. Amen? Kaya isa lang dapat natin gawin, maging tapat tayo sa Diyos. At unawain ang ating kalagayan dito sa mundong ito. Dahil hindi biro ang salita ng Diyos na naghihintay sa atin. Yung poon, yung babala, kapag hindi natin pinakinggan, maaaring mahuli ang lahat sa buhay natin. Okay sana kung baby pa tayo. Sino rito yung 6 na taon na pataas? 6 na taon pataas, taas kamay, lahat tayo. Okay? 6 na taon pataas, 7 taon pataas. Okay? Hindi na kayo exempted sa impyerno. Alam niyo po ba yun? Na lahat tayo, hindi na tayo exempted sa impyerno. Buti wala pa tayong malay. Sino rin alam nang magsinungaling? Lahat tayo.
Tama? Alam ng sumuway, lahat tayo. So, ibig sabihin, lahat tayo ay maaaring mapunta sa impyerno. Candidate, amen? Tayo mga candidate sa impyerno. Amen? Tama mo ba? O sige, ito yung matuwid, taas kamay. Wala. O, lahat nga tayo candidate. Kaya, siya lang dapat natin gawin yung makinig. Magseryoso. Unawain ang salita ng Diyos at sundin pagkalabas natin sa church nito. Amen? At ang panghuli number 5, sabi rito, sino yung mga mapupunta? Kaya dito na tayo sa mga sino ang mapupunta. Okay? Nalaman na natin ang definition ng impyerno. Impyerno ay dagatang apoy, lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ay tapunan ng mga tao o diablo, kampunya na pahihirapan magpakailanman. Amen? O ba yun? Nakapag tayo namatay at hindi tayo matigas ang ulo natin, sumuway tayo sa Diyos, hindi natin binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos, at tinatawa-tawanan natin ang salita ng Diyos, huwag kayong mag-alala, nakahanda na ang parusa nyo sa impyerno, sa totoo lang. Pero sa mga taong gumagalang at may banal na pagkatakot sa Diyos, nakahanda na rin ang langit para sa inyo na pinag-aralan natin kanina. Amen? Kaya isa lang dapat natin malaman, hindi natin kayang dayain ang Diyos o lowing ang Diyos. Tandaan yan ha. Ngayon, ang tanong, sino naman ang mga mapupunta sa impyerno? Yan. Okay, ito lang, kukunin ko na ito. Okay, kanina ko kasi ito pinag-aralan lang. Okay? Yan. Aalamin natin. Sino ang mga mapupunta sa impyerno? Pero basahin muna natin itong number 5. Sino ang mapupunta sa impyerno? Pahayag 21:8. Yan, pahayag 21:8. Tapusin na natin itong nandito ko sa ano. Yan. Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Ano ibig sabihin ng duwag? Ito yung mga may kakayanan sa kanilang buhay na kumilala kay Jesus. Ito yung kayang-kaya niyang gawin. Yung mga tungkulin niya bilang mga tagasunod ni Kristo. O una, sino yung Kristiyano rito? Taas kamay. Yan, dapat tayo lahat. Kasi hindi tayo mapupuntang laki kung tayo Kristiyano sa totoo lang. Kaya lang, may mga Kristiyano na sinasabing duwag. Ito yung mga taong may kakayanang maglingkod sa Diyos pero natatakot gawin yung tungkulin niya. Okay? Kaya tandaan yan. Kabilang ang mga Kristiyano hindi gumagawa ng kanilang tungkulin na mapupunta sa impyerno. Ano pa? Ito yung mga taksil. Ito yung mga nalasap, yung biyaya ng Diyos, pero pinagtaksilan ang Diyos. Ito yung mga taong pinagaling ng Diyos, kagaya ng mga lumpo ng panahon, ng mga bulag, ng mga ketong ng panahon, na sumama, na nagpapako kay Jesus. Amen? Ang tawag diyan, mga taksil. Pagkatapos malasap ang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan, hindi siya nagpatuloy. Bagkus sumuway siya. Tinanggap niya lang, umuoo lang siya, pero mali ang kanyang ginagawa. Puro salungat sa panuntunan ng Diyos. At alam ng Diyos ang bawat gawa ng bawat isa. Amen? Sapagkat ang Diyos ay Diyos. Hindi natin madadaya ang Diyos, sabi ng Hebreo 10. Amen? Ang tawag doon mga taksil. Na mga nagpapasasa sa suklab-suklab na kahalayan. Ito yung mga hindi pangkaraniwang mga kahalayan. Nakikipagtalik sa kapwa lalaki, nakikipagtalik sa kapwa babae. Amen? At yung mga hindi pangkaraniwang mga bagay na ginagawa ng tao. Ang tawag dyan, kasuklam-suklam na kahalayan. Pumapatol sa mga hayop, nakikipag-asawa sa mga pader, sa mga puno, kasuklam-suklam na kahalayan ang tawag doon. Sa mga manika, siguro naman may mga nabalitaan ako sa Facebook na mga kanya. Nagpakasal sa tore, di ba? Ano ba? Ng mga mamamatay tao, ito yung mga literal na pumapatay, at syempre yung mga namumuhi sa kanilang mga kapatid. Ako may kapatid talaga. Nakakainis. Pero nagpe-pray na lang ako, Lord, tulungan mo ako na malampasan itong nararamdaman ko ito. Kasi kapag hinagpatuloy ito, magiging mamamatay tao ako. Okay? Kaya i-confess natin sa Panginoon yan at hihiling ng pag-ibig sa Diyos. Amen? Ng mga nakikiapid, yan, nakikiapid. Ng mga mangkukulam, alam naman natin nakikiapid. Ito yung mga Christian, may church ka na. Pupunta ka pa sa mga ibang relihiyon kasi may biyaya. Tama ba? Nakikiapid tawag doon. Meron ding literal.
Okay, may asawa ka na, mag-asawa ka pa, nagdo-double ka pa, paano masaya? Kung gusto ko, happy lang. Really, tama? Gusto ko, happy ka. Kaya dalawa-dalawa. Pero ganun pa ba? Alam ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Ang mahal kasi Diyos yung ngayon. Tandaan natin yan. Kaya ang tinig ng Diyos, pag yung iyong narinig, ang yung puso huwag mong patigasin hanggang ang araw ay matatawag pang ngayon. Amen? Ano pa ba? Sabi rito, nakikiyapin ng mangkukulam. Ito yung mga nangkukulam. Sino rito yung marunong mangkulam? Diba? May mga witchcraft na tinatawag. At hindi lang yun. Yung mga nanulumpa. Madapa ka sana. Ayan, pakukulam yun eh. Ayan, manulumpa. Pakukulam, witchcraft yan. Kala mo, sabi lang mo sa akin ha, maghihirap ka. Diba? Mga ganun. Pangkukulam tawag dyan. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga ribulto. Yung Diyos nyo, binubulsa nyo. Tama? Yung Diyos nyo, kinakarga nyo. Tama? Sabi ng Isaiah 44, walang kwentang tao sumasamba sa ribulto. Ang panday ay puputol ng kahoy, pipili siya ng matigas na puno, puputulin niya yung kalahati, ipangdidingas niya para magluto ng pagkain. At para mainitin ang kanyang katawan. At ang sabi sa kabilang, sa kalahati ng puno, uukitin niya ito at gagawin niya itong ribulto. At sasambahin niya ito at sasabihin niya, ito ang Diyos ko. Pagpalain mo ako. Amen? Turuin mo yun. Ikaw ang gumawa ng sarili mong Diyos. Na dapat ikaw ang inaakay ng Diyos, ikaw ang aakay sa Diyos na ginawa mo. Amen? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Di lang yun yung mga bagay na kinuhumalingan natin. Trabaho, pag-aaral, gadget, mga luho, mahilig pumuntang mga malls, mga ganyan, Diyos-Diyos ang tawag yan. Anything na mga bagay na pumapalit sa katayuan ng Diyos sa buhay natin, ang tawag yan, idolatry, Diyos-Diyosan. Amen? Yung oras, anong oras na? Prayer meeting na. Ay, ngayon yung, ano ba ito eh? Ang CEO. Di ba may ganun sa Reels? Yung ang CEO. Mahirap siya, pero mayaman ang kanyang pamilya. Di ba nanonood nun? Oras niya ng panalangin. Nasakop na niya. Tama kasi, parang pag nanood ka, parang hindi mo na matantanan eh. Kasi may mga karugtong eh. Tapos puputulin, patay. May karugtong pa. Palo, may YouTube. Patay tayo dyan. Yun, Diyos-Diyosan din yun. Kaya sa mga nanonood yun, huwag niyong agawin yung oras ng Diyos. Kasi lahat ng bagay na pumapalit sa oras ng Diyos, yun yung Diyos-Diyosan. Okay? Kaya tandaan natin yan. Saan ba tayo? Ano ito? Saan tayo ba? Balik mo dun sa 21:8. Yun, tama yun, yung Isaias. Yan, Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling ay magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito yung pangalawang kamatayan, impyerno. Eternal death. Doon mapupunta ang lahat ng mga nakasulat doon. Ngayon, ano ba yung dahilan kung bakit tayo mapupunta sa impyerno? At sino nga ba ang mga mapupunta talaga doon? Number one, yung mga tao talaga mapupunta ron. Kasi lahat ng nabanggit na yan, isa lang ibig sabihin, hindi kumikilala kay Jesus. Hindi pinapakita sa buhay niya talagang si Jesus na kanyang tinanggap ay Diyos niya, Panginoon niya at Hari ng buhay niya. Bakit? Sabi kasi ng John 14:6, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. John 14:6, Brother Neron. Yan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya yung mga taong hindi inuturing si Jesus Christ bilang Diyos, ay malabong mapunta sa langit. Bagkus, ito ay siguradong mapupunta sa impyerno. Bakit? Wala kasing ibang daan eh. Papunta sa Ama, sa buhay na walang gan, kung hindi dadaan ka kay Jesus at tatanggapin mo siya sa buhay mo bilang Panginoon at Hari at Diyos. Amen po ba? Kaya pag hindi ka tumanggap sa ating Panginoong Jesus, kailanman hindi ka mapapanganak muli sa Espiritu na kailangan requirement ng buhay natin para maligtas. Amen? John chapter 3 verse 3, Brother Neron. John chapter 3 verse 3. Hindi ka kumikilala kay Jesus, paano ka ngayon ipapanganak muli sa Espiritu? Sumagot si Jesus, baka tandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos.
John chapter 3 verse 7, Brother Nero. Lagay mo lang siya sa 7. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Amen? Ang tanong, sino nakakaintindi nito? Taas kamay. Yung totoo. Yung totoo. Pwede ko bang patayuin at paliwanag pag tinawag ko? Taas kamay. Sino yung kayang paliwanag to? Joke lang, hindi ko lang paliwanag sa inyo. Tinitignan ko lang kayo kung confident kayo. Amen? Kaya tandaan niyo ito, pag hindi ka na born again sa puso't isip ng Diyos, ang ibig sabihin niya mga kapatid, hindi ka makakapunta sa langit. At kapag hindi ka nakapunta sa langit, sigurado ka na sa impyerno. Kaya dapat naintindihan mo yung pagiging born again. Ipinanganak ka dapat sa Espiritu. Amen? O tinanggap mo sa buhay mo ang paghahari ng ating Panginoong Hesus. At naunawaan mo yung New Covenant na tinatawag. Amen? Ano ibig sabihin ng New Covenant? Yung bagong tipan. Sa mga nakakaalam kung ano yung pagiging born again. Mabubuhay sa Espiritu ng Diyos. Tama po ba? Hindi naintindihan, o? Ito yung time na tumira yung banal na Espiritu sa puso mo. Ayun ang bagong tipan na pinagtibay ng Diyos. Yun yung pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob. At pangako sa atin na pagdating ng panahon, hindi ka na kailangang turuan pa. Kaya nga, uhaw na uhaw ka pumuntang church. Kaya nagigising ka ng maaga. Gusto mong magbasa ng Bible kasi gusto mong marinig ang tinig ng Diyos. Amen? Gusto mong malaman yung gusto mong pagawa sa iyo ng Diyos. Bagamat nandirito ka sa mundong makasalanan na kung minsan pati kayo nagkakasala, yung discernment mo na gusto mong palaging kasama ang Diyos, hindi na sa iyo itinutulak. Amen? Dapat nga hindi na tayo nag-announcement eh. Tama? Kasi ang mga taong na-born again, hindi na kailangan palalahanan pa. Sabi ng Hebreo 8 kanina, hindi ka na kailangan turuan pa. Brother, Hebreo 8:9. Hebreo 8:9. Ito yung mga tao na born again sa puso't isip ng Diyos. Ito yung pagiging born again. Hindi tulad ng kasundo ang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. O, tama ba yung kanila? 8:10 ba yun? Kanila. Yung hindi na kailangang turuan pa. Isusulat ko sa inyong puso. 8:10 ba? 8:10? 8:10. Yan. 8:10. Ayan. O sige, nagsanayin mo muna. Tama pala yung 9. Tapos 8:10 natin. Hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Sapagkat hindi nila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila ay aking pinabayaan. Ito yung Old Covenant na tinatawag. First Covenant. Ito yung unang tipan kay Moises. Yung 10 Commandments. Tama po ba? Yung 10 Commandments na panahon ng Old Testament, kailangan mo yung sundin. Literal. Kapag ka sinunod mo yun, maging kaya-aya ka. At kapag sinuway mo yun, babatayin ka hanggang sa mamatay. Kaya lang, walang taong kayang sumunod nun. Kaya ang Diyos, talaga ng bagong tipan. At walang ibang tipan to kundi si Jesus na namatay sa cross kasi kulang ang unang testamento, yung dating testamento, yung Old Covenant, yung First Covenant, kulang. Hindi kayang maging banal ang tao sa sarili niya. Sapagkat ang pamumuhay ng First Covenant, ginagawa mo yung mabuti gamit yung kaisipan, kaalaman mo lamang. Amen? At hindi kayang gawin ng tao maging mabuti. Kaya, nagtipan uli ang Diyos ng ikalawa, ang tawag doon, Second Covenant o New Covenant, 10. Ganito ang gagawin mong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Kaya hindi ka na kailangan pang turuan. Kapag ka tumira ang Holy Spirit sa iyo, siya na mismo ang gagawa ng mga bagay na yun para gawin mo. Kaya yung discernment mo na lagi hinahanap ang Diyos ay nandiyan. Amen? Sino rito yung lagi nagdi-desire na makausap ang Diyos? Taas ang kamay. Dapat amen. Hindi naman kayo pwede mag-amen, amen. Kasi kung talagang hindi naman, kasi ang Diyos, nakikita din tayo. Eh, pastor, ano yung dapat kong gawin? Ang sabihin mo sa Diyos, Lord, sorry po. Hindi ko ito naiisip. Hindi ko ito nagagawa.
Kaya Lord, tulungan mo akong matupad ang new covenant sa akin. Patawarin mo ako, mag-humble. Kasi wala tayong nalalaman. Ngayon, para ipaunawa sa atin ng Diyos, mag-humble ka. Hilingin mo yung Holy Spirit. At ipaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng bagay na dapat mong gawin. Amen? Kailangan natin magpakumbaba sa Diyos. Kagaya ni Jesus, hanggang kamatayan nagpakumbaba. Tayo hindi Diyos, tao lang tayo, nagkakamali agad sa mundong ito. Nandito tayo, hindi pwedeng hindi tayo magkamali. Pero huwag na huwag mawala yung conviction ng banal na Espiritu sa atin. Amen? Na tinanggap mo, na dapat pinakikinggan natin. Amen? Natandaan natin yan. Kaya paano tayo maliligtas o paano tayo makakapunta sa langit o paano tayo hindi mapupunta sa impyerno? Kailangan natin si Jesus. Si Jesus lang ang access ng banal na Espiritu para mapasa atin. Amen? Kasi hindi ipapadala ng Ama ang banal na Espiritu sa atin na tutupad ng pangako na yun, ng New Covenant na yun. Kung hindi mo tinanggap sa buhay mo si Kristo at kung hindi mo kilala si Kristo sa buhay mo. Amen? Kasi ang tanging pangalan lang ni Kristo ang may access para ipadala ang banal na Espiritu ng Ama sa atin. Amen? Kaya yan ang mga bagay na dapat natin malaman. Pangalawa, sino mapupunta sa impyerno? Una, yung mga hindi kumilala kay Kristo. Pangalawa, yung mga gumagawa ng masama. Amen? 1 Corinthians 6:9, Brother Neron, 10, 6:9, 10. 1 Corinthians 6:9, 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalon niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakin, naglalasing. Naglalasing, sino rin naglalasing? Nawa, wala na. Pastor, pwede naman uminom ng alak, sabi ni Pablo. Tama po ba? Yung alak noon, herbal, gamot sa sakit ng sikmura. Hindi sinabing, Pastor, pwede palang maglasing, sabi ni Pablo. Tama? Iba ang paglalasing. Paglalasing, meron kang kalasingan, kainuman. Pangalawa, yung iniinom mong alak, pampalasing na yun ngayon. Hindi na herbal yun. Red Horse, the Emperador, ano ba yun? Ano yung Alfonso, di ba? O Gin, Hinebra, San Miguel, may demonyo pa, nakagano, di ba? Ang binaligtad mo, yung anghel ang sinunggawa ng demonyo, di ba? Lalo, binaligtad ng barkada ko yun. Uy, nanalo pala yung demonyo rito, talo pala yung anghel, baligtad pala to. Kaya pala, lakas tawa, ako ginawa pala. Okay? Ganun pala tayo kapag nalalasing. At ang sabi ron, hindi ka mapupunta sa langit. Kaya huwag na kayong magplano mga kabataan maglasing. Kasi naging lasinggero din ako. Kung saan ako natutulog. Sumusuka ako sa tabi ko. Muntik na ako malaglag sa second floor ng bahay namin sa Kalasangan. Kalahati na ng katawan ko, nakalaylay na. Sobrang tulog ko eh. Ang likod ko eh. Dingding namin plywood lang, matagal na, malambot na. Pag sipa lang pa ako, nakagano na yung kalahati ng katawan ko. Pag gising ko, Lord, thank you na. Napathank you Lord ako, buntik lang ako malaglag eh. Mamamatay ako ah. Impyerno ako, sigurado. Oo, kalahati na ng katawan ko eh. Okay? Nanlalait ng kapwa, ano yung mga namimintas, yan. O nandaraya, magugulang, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Maiimpyerno. Amen? Buti na lang, naisturo ni Pastor, kung hindi ako nakahingay ng tawad. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi buhay ka ngayon at nandito ka, mahal ka ng Diyos. Pinaalala sa iyo yan, hindi ka pinatamaan. Hindi ka pinatamaan ni Pastor. Pinaalam sa iyo ng Diyos yan dahil mahal ka ng Diyos. At may pagkakataon kang makapuntang langit. Tama po ba? Amen. At pangatlo, pamuli, sabi rito, sino mapupunta sa impyerno? Yung mga hindi namumunga. O yan ha. Sino rito yung namumunga? Taas kamay. Oh, konti na lang hindi. Wala nang halos yung amen. Okay. Pastor, paano mo nasabi? Ano yung ebidensya mo? Matthew 21:19. Matthew 21:19. Ito yung topic namin sa Tarlac at narinig ni Brother Neron yun. Okay? Matthew 21:19. Yan o. Ito yung time na naglakbay si Jesus, papasok na siya sa Jerusalem. Nakita nila ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman, agad natuyo ang puno. Pero yun ha,
Si Jesus, tinignan niya yung punong malago. Ang lago eh. Christian ng datingan ng puno eh. Tama? At magaling magsalita, magaling mangaral. Pero nung naghanap si Jesus ng bunga, wala siyang nakita. At yung isang puno na yun na malago, biglang natuyo. Amen? At sinuportahan ng John chapter 15 verse 6. John chapter 15 verse 6, Brother Neron. John 15:6. Yan. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at sinusunog. Ano yung impyerno? Apoy. Sulugan ng mga tao, itinakwil ng Diyos. Kaya ang sabi rito, kapag hindi ka namumunga, hindi ka nananatili kay Jesus. Kaya matutuyo ka at itatapon kita na kagaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon at inahagis sa apoy at sinusulong sa impyerno. Kaya requirement sa ating mga mananampalataya, mga magulang, mga kapatid, na dapat tayo namumunga sa ating mga buhay espiritual. Huwag lang tayo maging kampante kasi binigyan tayo ng utos ng Diyos na dapat nating sundin. Humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Nawa, ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan ay manatili sa ating puso at lalo natin itong magawa hanggang naghihintay sa muli niyang pagbabalik na malapit ng maganap. Amen? Ipinahayag ito ng Diyos sa atin hindi para masaktan tayo, kundi para turuan tayo ng mga bagay na dapat natin gawin hanggang hindi pa siya bumabalik. Dahil pagdating ng panahon, tayo rin ang makikinabang nito. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa kanyang lahat ng mga kalapapuri, dahil wala na tayong oras, mahaba pa sana ito, tayo rin manalangin sa Panginoon sa pagtatapos. Lord, salamat po sa iyong salita na aming hinayag sa iyo, bagamat napakabilis ng oras, Panginoon. Patawarin mo kami kung kami may nagkukulang sa iyo, Panginoon. Kami humihiling sa iyo, Panginoon, Lord. Yung mga kakulangan namin, Lord, punuan mo. Marami pa kami hindi naunawaan at nawa, ipaunawa mo ang mga bagay na ito. Lalo na, Panginoon, sa amin ngayon na naghihintay sa muli mong pagbabalik. Lord, salamat po. Pagpalain mo bawat siyang naririto. Nawa, ang lahat ng aming napakinggan ay magawa namin sa buhay namin ngayon upang maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan at maiwasan namin ang impyernong hindi namin dapat mapapuntahan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Okay? Okay, announcement.